Gusto mo bang magsimula ng pag-iipon kahit maliit lang ang sahod mo? Kung oo, para sa'yo ang video na ito. Alam ko, mahirap mag-ipon kung sakto lang ang sahod mo sa pang-araw-araw na gastos. Pero alam mo ba, posible pa rin. Ang sikreto, disiplina at tamang mindset. Step 1. Baguhin ang mindset. Karamihan sa atin iniisip na, maliit lang ang sahod ko, paano pa ako makakaipon? Pero tandaan, hindi ang laki ng sahod ang problema, kundi ang paraan ng paghawak natin dito. Kahit maliit ang kita, kung marunong kang mag-manage, may matitira pa rin para sa ipon. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos kada buwan, pwede kang magsimula sa 500 pesos kada buwan. Hindi ito ganun kalaki, pero sa loob ng isang taon meron ka ng 6,000 pesos na ipon. Pang-emergency, pang-puhunan, pwede. Step 2. Mag-set ng goals. Dapat malinaw kung para saan ang ipon mo. Emergency fund ba? Pang-business? Pang-travel? Kapag alam mo ang purpose ng ipon mo, mas inspired ka magtabi ng pera kahit maliit. Halimbawa, kung gusto mong mag-ipon ng 10,000 pesos pang emergency fund at kaya mong magtabi ng 500 pesos kada buwan, matatapos mo ito sa loob ng 20 months. Pero kung kaya mong dagdagan ng kaunti, mas mapapaikli pa ang panahon. Step 3. Simulan sa maliit. Hindi kailangan malaki agad ang ipon. Kahit 20 pesos kada araw, may 600 pesos ka sa isang buwan. Sa isang taon, 7,200 pesos. O diba hindi na masama? Halimbawa, yung 20 pesos na iniisip mong maliit lang, kung ipunin mo ito araw-araw sa loob ng 5 taon, aabot ito ng 36,000 pesos. Pwede nang pandagdag sa small business or emergency fund. Step 4. Iwasan ang mga pakunti-kunting gastos. Alam mo ba yung mga maliliit na gastos, pero pag pinagsama-sama, malaki pala. Milk tea, online shopping, pagkain sa labas. Kung makokontrol mo ang mga small leaks na ito, mas malaki ang matitira para sa ipon mo. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 100 pesos kada araw sa milk tea, 3,000 pesos yan sa isang buwan. Kung kalahati lang yan ang iipunin mo, meron ka ng 1,500 pesos kada buwan para sa savings. Step 5. Gamitin ang rule of 50-30-20. 50% sa pangangailangan, 30% sa wants, at 20% sa ipon. Kung masyadong maliit ang sahod, pwede mong i-adjust, basta may napupunta sa ipon. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 15,000 pesos, ideal na 7,500 pesos para sa pangangailangan, 4,500 pesos para sa wants, at 3,000 pesos para sa ipon. Kung hindi kaya ang 20%, kahit 10% ay malaking tulong na. Step 6. Automate your savings. Kung may bank account ka, pwede mong ipa-automatic transfer ang maliit na halaga papunta sa savings account mo. Hindi mo na mamamalayan, may ipon ka na pala. Halimbawa, kung magsaset ka ng auto-transfer ng 500 pesos kada sweldo, sa isang taon, may 12,000 pesos ka nang naipon ng hindi mo namamalayan. Step 7. Maghanap ng extra income. Kung talagang gipit, hanap ka ng side hustle. Maraming online opportunities ngayon, freelancing, online selling, o maging delivery rider. Ang extra income na yan, diretso sa ipon. Halimbawa, kung kumikita ka ng 1,000 pesos kada weekend sa extra job, meron kang 4,000 pesos kada buwan na pwedeng idagdag sa ipon. Ang pag-iipon ay hindi nakadepende sa laki ng sahod kundi sa laki ng disiplina mo. Kahit maliit ang sahod, kayang-kaya mong magsimula. Tandaan, ang bawat piso ay mahalaga. Kaya simulan mo na. Maging Money Smart Pinoy para sa mas magandang kinabukasan. Kung gusto mo pa ng ganitong tips, pwede mong panoorin ang iba ko pang mga video gaya nito. Don't forget to like and subscribe. Tuloy-tuloy lang tayo sa journey na ito. Hanggang sa muli, thank you for watching. See you in the next video.